Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayong umaga ng Friday mga lodi. Good morning sa inyo. Hindi tayo na, alam nyo ba, kakabalik lang ng internet ng Converge mga idol. Simula kahapon. Kaya hindi ako nakapag-update kagabi dahil sa Converge na yan mga lodi, nakakabuisit. Na-compromise pa yung trade natin. Taragis yan dahil wala akong internet, nakakaasar mga idol. Nakakainis. Wala lang. Nabadrip ako sa trade, mga lodi. Walang internet na problema. Meron siyang internet actually, kaya lang sobrang bagal. Yung parang i-refresh mo lang sobrang tagal. Ganun nangyari. So hanggang nawala na siya nung gabi. Hindi na ako nakapag-upload. Nakakainis talaga to si Converge. Tapong ko na to eh. So ayan, mag-update tayo ngayon. Grabe. So check nga natin yung chart. Ito, sayang sayang talaga. Mga lodi, no? So talo tayo kagabi, no? Hindi ko alam kung magkano. Basta ang natira sa atin 180 USD. No, so po-position natin to mamaya-maya, tiyempo tayo. Kagabi sana ang ganda eh. Kasi pa-downtrend kagabi. Alam mo yun, yung chichempo tayo ng malupit. Kaya lang sobrang nakakainis dahil walang internet. Sa cellphone ko naman, ayoko kasi sa cellphone eh. Mas gusto ko sa PC. So, nainis ako. Sabi ko, battery bukas na nga lang. So, ayan, mag-update tayo ngayon. Ay, makakainis naman, no? Tignan ko nga sa 15 minutes time frame. Ayan, nakita nyo, bumasag na sa natin. Sa ating triangle, oh. Ang ganda sana ng position natin kagabi, oh. Kung pinagpala yung internet natin, oh. So ayan, no, tumago siya dito. Umabot siya ng 1.97. Grabe, 'di ba nakakasanga ako diyan eh. Alam niyo yung kahapon, 'di ba nakakasa tayo? Kaya lang ngayon nga mga idol, na malas talaga. Nakaka-bad trip yung Converge. So ngayon, okay lang 'yan mga lodi, no? Hanap na lang tayo ng next chance natin para pumosisyon, no? It's either kasi ngayon 12 na, December 12. Maraming news na pwedeng magpataas, pwedeng magpababa sa market, lalong-lalo na sa Bitcoin, mga lodi, na nasa 92 ngayon. Kahapon bumaba siya ng mga 89. Alam ko 89 o 88. 89. So sabi ko, marami simula nung bumaba sa 89, nagkakagulo na sa GC namin eh. Pwede sabi, uy, ano to? Position na, ganun na, position na. Or tapos yung iba sinasabi, bababa pa yan ng 86, ganito, 87. So, ang daming nag-opinion, nakakalito tuloy. So, ang ginawa ko, umalis muna ako hindi naman umalis, no? Hindi ako nag-leave. Kumbaga, hindi ko muna binuksan yung GC. Sabi ko, bahala kayo dyan, decision ko na lang to. Ganun yung ginawa natin. So, sabi ko, sayang ah. Kaya nung pagkagising ko kanina, pinagdadasal ko sa baba na sana nasa baba. No, sana nasa baba yung chart. Pagtingin ko, naka-recover na ng 4%. 4% to mga idol eh. Chininan ako kanina, oh, 'di ba? Nasa 4% yung recovery niya. Sayang, sabi ko. Nakakainis. So, ang gagawin na lang natin dito, itatry nating i-predict kung saan papunta yung chart at dun tayo puposition, no? So ayun. So ngayon, mag-news na tayo mga idol, no? So ayan, let's go. Punta tayo dito muna sa ating Pilipinas, mga lodi, sa Bitpinas. Eto mga idol, kababalita lang natin to noong nakaraan. Hindi naman sa AI, pagdating sa AI content. No, nung binili nung Netflix yung Warner Brothers and DC, no, DC Comics. So ngayon yung Walt Disney, mga lodi, sabi dito, Disney strikes a landmark 3-year deal with OpenAI for AR generated content. So malamang darating yung mga panahon next year o next year, wala na tayong makikitang mga solid na movie, puro AI generated na. Ayun yung parang mangyayari. Isipin nyo, Netflix, ganun yung plano. Walt Disney, ganun din yung plano. So sabi dito, Disney has signed a multi-year agreement with OpenAI that allows Sora, sikat yung Sora, di ba, sa mga editing ng video,
Sora users to create videos featuring hundreds of Disney character while Disney invest 1 billion into OpenAI. So, syempre, alam niyo naman yung ano nila diyan, yung PI, no? Ano ba yung PI? Hindi, IP ba yun? IP pala. Intellectual property. Ayun, IP, hindi PI. Intellectual property. So, lahat ng mangyayaring gagawin ng mga AI-generated na character ng Disney, meron sila doon, syempre. No? Meron silang, kumbaga, porsyento doon. Ano bang tawag doon sa ganun? Parang ano yun, yung royalty, parang ganun sa music. The deal makes Disney the first major content partner for Sora. It will enable the use of 200 plus characters kasi syempre ang dami nga namang mga characters sa Walt Disney, lalo na yung mga princess, 'di ba? Sila Snow White, sila sino pa ba sa Walt? Sila Rapunzel, yung sino ba yung Genie? Yun, sa Genie, yung ganun, Genie in a Bottle. 'Di ba? Si Sakuragi. Hindi, wala si Sakuragi diyan. So, ayun mga lods, no? Maraming character sa Disney na pwedeng gamitin para magkaroon ng content na AI generated, mga lod. Yan, si Cinderella daw, sabi ni Boss, tsaka si Pocahontas, tsaka si Ariel. So, Pokemon ba sa Disney? Hindi ko alam eh. Kung yung Pokemon, maganda din yun kasi syempre sikat yun, di ba? Si Moana daw. Tama na, boss. Tama na. Mag-concentrate na ako dito. Ang dami binibigay. Ayan. Disney Plus will showcase a curated library of fan-made Sora videos and will expand AI-enabled fan engagement. Disney will integrate open AI tools such as ChatGPT and APIs across its businesses. Business pala. Actor likenesses and voices are explicitly excluded as both companies emphasize creator protection and responsible AI use. So, ayun pala ang problema pag gagawa ka ng AI generated video, no? Yung mga voice, mukhang yung mga actors ngayon, no? Sila Brad Pitt, sila mapapalitan ng mga voice actor. Kailangan pala sisikat ka pala ngayon sa AI generated na era na movies kapag kaya mong mag-voice ng marami, no? Makakatipid yung company sa'yo pag kunyari lima yung kaya mong boses. Kunyari si Robin, alam mo, idol, mga ganyan. Di ba? Si Arnold Schwarzenegger, get to the chapa. Ayan, so marami kang boses, medyo marami kang trabaho. Parang ganyan. So, ang point dito, mga Lodi, ngayon natin nare-realize na ang pinaka-target ng mga big companies ngayon ay yung mga AI-generated content na in the future. Netflix, Walt Disney, yung Paramount, di ko alam, no? Kung kakalabanin nila yan, mga Lods. Pero, ang sure, mukhang AI-generated na tayo sa mga susunod na taon, mga idol, no? Grabe. Nakakaano. Alam niyo ang magaling sa mga voice actor, yung mga Japanese. Yung sa mga anime, grabe yung mga sa Jujutsu Kaisen nga lang di ba? Yung mga voice actor doon, grabe, lalo na si basta yung bida, tsaka si Mahito, yung nagkita sila na namatay si idol kong si Minami. Di ba grabe yung voice acting nila doon, mga lodi. Yung sa mga Japanese voice actor magagaling yan, di ba? Sa One Piece pa nga lang kung manonood kayo, di ba? Yung si Luffy, ang galing ng mga actingan doon. Voice hindi yung So ngayon, medyo dadami na yung yung mga voice actor natin pagdating sa mga AI generated content, di ba? So ayan, grabe, yung trending news natin. Ito pa, nako, sino may Trump diyan? Sino ang nabudol ng Trump coin ng mga nakaraan? Nako, may pag-asa na kayo, mga idol. Sabi dito, a Trump licensed crypto game is coming with 1 million in Trump rewards at stake, mga idol, no? Yung Trump coins. Trump Billionaires Club launches this year on mobile and web, offering Trump token prices through a 3D board game built with open loot, no? So parang board game siya.
yung mangyayari, no? Pero ang premyo o yung price ay yung Trump coin. License to Freedom, 45 games. The title isn't officially produced by Trump, though it leans heavily on his branding. The game arrives as the Trump coin trades far below its peak. Magkano ba yung Trump ngayon? Check nga natin. Trump coin. Alam ko, mababa ang Trump ngayon. Ay, malaki rin pala. 335 pala isang Trump ngayon, mga idol. Imagine. Max natin. O, ang baba. O, anong peak nito? 2,000? 2,500 pala. Nakalimutan ko na. No? Nasa 335 tayo ngayon. Imagine, yung kanilang price ay $1 million na Trump coins. Ay, hindi. $1 million lang pala to. Worth of Trump coins. So, kala ko kasi 1 million Trump coins eh. Di ba? Isipin nyo kung 1 million Trump coins yun. Natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magkano yun mga Lodi? 300 million. Di ba? O 300 million pesos. Kung 1 million Trump coin. Kaya lang, hindi eh. Ang nangyari, $1 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nasa 175,746 na Trump coin. No, ayan. So alam nyo ba na napakaraming nag-invest sa Trump coin? Lalo na yung mga sikat na developers. Kasi syempre, coin ni Trump yan eh. Nag-invest sila dyan nung oras na kakapanalo pa lang ni Trump. And ini-expect nila na magiging solid yung Trump coins dahil si Trump yung presidente. And dami yan, sila Justin Sun. Ang laki ng mga hawak na Trump coin yan, mga Lodi. So hindi imposibleng gawa nila ng utility. No, kumbaga magkakaroon siya ng gamit, no, para gumalaw yung Trump coin. Hindi pa payag yung mga OG diyan. Speaking of AI tayo, mga idol yung ginawang commercial ng McDonald's na AI generated, pinull out nila. No, kasi parang halata masyado, no? Thousands of takes, no? Ayan, McDonald's Netherlands pulled its AI generated Christmas ad after viewers blasted it's a creepy and poorly edited, no? So grabe. Ano na nga eh. Tawag dito AI generated na, syempre dapat kung AI generated, wag naman masyadong halatang halata, di ba? The 45 seconds spot stitched together dozens of AI-generated clips, sparking concerns about uncanny visuals and job displacement in the creative industries. McDonald's apologized and removed the ad, calling the controversy an important learning as brands increasingly experiment with AI-driven campaign. So, ayun ang isa pa, mga Lods, no, na dahil nag-uumpisa pa lang tayo sa mga AI-generated, marami pang mangyayaring mga fails dyan, no? Kasi syempre, ganun talaga sa una, no? Marami magkakamali hanggang ma-perfect na yan. So sa ngayon, mali sila nung ginamit nila sa ads, no? Check nga natin. Dito ba 'yon? Ay, hindi. Hanapin lang natin, mga Lodi. Baka mapanood natin eh. Ito ba yun? Ito nga ata, mga idol, no? Ayan, boom! Halatang AI naman, sobra naman. Oo, di ba? Hindi na natin lalagyan ng sounds, mga idol kasi baka makapiright tayo. Although pinull out na nila, pero syempre, di ba? Wala man lang sense yung nangyayari, di ba? Wala man lang sense. Pasaway naman yung McDo. Hindi ba nila tinitignan yun? Grabe naman yan. Kung ano-ano lang na pinagsama-samang AI-generated clip. O, tama nga yun. So, pinull out nila yan. At mga pasaway no? Halatang experiment lang yung ginawa eh. Mga idol no? So, ayan.
Punta na tayo sa ating malulupit na news ha, mga lods. Ayan yung mga trending news natin mga idol So punta tayo dito. Nako, napaka-bullish nito mga idol. Sino ba namang hindi magiging bullish dito kahit na bumabagsak yung market? Breaking. Congressman Begich said the US will be buying 1 million Bitcoin soon. You're not bullish enough, no? Bitcoin Act establishes the Strategic Bitcoin Reserve, a federal initiative to ensure that the United States holds a meaningful position in the most important decentralized financial network on Earth. With an eye to fiscal responsibility and innovation, the legislation outlines a plan to phase in the acquisition of up to 1 million Bitcoin, or roughly 1 million Bitcoin, mga lods, no? So, tinanong ko si Gro kung kailan to sinabi. So, kahapon daw to. No, December 11. and to phase in the acquisition of up to 1 million Bitcoin, or roughly 5% of its total final supply. So, kung congressman na yung nagsasalita ng mga ganyan, syempre magiging bullish ka nga naman. Kasi, imagine, congressman nagsabi na bibili yung government ng 1 million Bitcoin. 'Di ba? Kahit na sinabi ni Trump na hindi sila gagastos, pero yung congressman na yung nagsabi. So, bullish kasi kung future yung titignan mo, adoption yun. Imagine 1 million Bitcoin, no? Parang magiging crypto reserve na siya. If the US joins the stacking race, Bitcoin stops being an asset and becomes infrastructure. So, goods na goods to mga idol, bullish sa Bitcoin, no? Ayan, ano pa? Breaking, this is a massive crypto. This is a massive for crypto. Ito, ang ganda rin ng news na to. US lawmakers sent a formal letter to the SEC urging them to implement President Trump's new executive order. So, parang pinapabilis na ata nila, no? The one that opens up the 12.5 trillion retirement market to crypto and alternative asset. Read that again. 12.5 trillion in retirement money, and Washington is now pushing the SEC to make crypto accessible inside. Hindi ko alam yung sabihin nito. Yan. If the SEC moves forward with this, it would be one of the largest inflows into the crypto space history. So, yung 12.5 trillion, isipin nyo, dadaloy sa crypto space. Ako. Not ETFs, not speculation. Real retirement money. Slow, steady, relentless capital. This is the kind of structural shift that can send Bitcoin to 250,000. Grabe, no? Most people have no idea how big this is. But when your parents and coworkers suddenly have the option to put 1 to 5% of their 401k, o ayun nga siguro yun yung code nun, no? Yung 12, yung retirement money into Bitcoin, Ethereum, or other digital asset, that's massive for crypto, and it changed the game. I told you, institutional adoption wasn't coming, it's being forced into existence. I bought the exact bottom at 16k 3 years ago and sold the top at 126, and I'll call my next move publicly like I always do. Wow, galing niya naman. Paano mo naman na-champion yun? No? Nungaling ka ata. Ayan. So, maraming good news ngayon sa Bitcoin, mga idol, no? So, ba't bumababa pa rin ang ating market? No, ayan ha. So, ayan, binibigyan na naman tayo ng chance, oh. Mga idol, oh. So, mamaya na yan. Magandang tempo, no? Tas eto mga lodi, naku, nabuhay si Satoshi. Kilala niyo ba si Satoshi, mga idol? Ang lead developers ng Shiba Inu, mga lodi, no? So nagkaroon kasi ng post si Lucy nung December 8. Isa to sa mga membro ng team ng Shiba Inu. Ayan yung sinabi niya, negative 4 trillion ata yan, no? Kasi billion, trillion, no? Major US exchange, Coinbase is stunned with mysterious Shiba Inu outflows worth 35 million. SHIB pala to, 4 trillion SHIB. Worth 35 million. So, merong isang whale, mga idol, na kinuha yung 35 million dollars na halaga ng Shiba Inu at in-out niya sa Coinbase. 'Di ba? So, nag-post ngayon si Satoshi, hindi nagpo-post to, mga lodin, tagal na. Last year pa. Sabi niya, ayan lang yung pinost. Pero nagparamdam siya, ibig sabihin. Kaya sabi ni Crypto Basic dito, Shiba Inu lead Kusama returns to social channels as whale activity hits historic levels. Shiba Inu lead developer Satoshi Kusama resurfaced on X this week after an 84 days absent. 84 days absent lang pala. Akala ko last year pa eh. His return
coincided with an increases in large SHIB transaction which rose to their highest level since June according to on-chain data. Kusama's last public post came on September 16 when he said he was shifting his focus towards AI-related projects aimed at strengthening the Shiba Inu ecosystem at the time. At the time pala, he stressed that he continued to work closely with developers Caldera, Jarya, and others on the project next step. No? So, ayan na nga mga Lodi. So, ngayon nagparamdam na siya. Mga idol, anong ibig sabihin yan? At the time of reporting, SHIB traded at 0.0000008342. The token was down 3% over the previous 24 hours and the 5.51% of the week. Adding context to the shift is market behavior. So, alam nyo, sino ba may mga SHIB sa inyo, mga idol? Ako, meron pa rin akong konting SHIB, mga Lodi. Hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa dyan kasi isa to sa mga actually nag-take profit na ako sa SHIB. Yung tinira ko na lang, yung parang kapiranggot na nga lang eh. Pero syempre, kahit pa paano, nag-iwan pa rin ako sa kanya kasi ayoko yung mapunta ako dun sa time na lumipad si SHIB tas wala akong hawak kahit maliit lang. Baka pagsisiyan ko yun. So, ang ginawa ko, naglagay ako kahit napaka-konti lang mga loads para kahit ang mga si SHIB ng onte, sasaya naman yung feelings ko. Kasi tagal ko nang hawak si SHIB eh. Di ba? Tapos bigla akong iiwan, tapos iiwan niya rin ako pag lumipad. So, ayoko mangyari yun. So, meron akong konting-konti lang yan. No? Huwag kayo umasa sa akin para bumili. Hindi ko sinasabing bumili kayo ng SHIB ha. No? Huwag kayong babase sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng coins, mga Lodi. No? Do your own research. I'm not a financial advisors. No? Ayan. So, good. Hindi ko alam kung good news to sa SHIB kasi nagparamdam si Satoshi Kusama, mga idol, sa tagal ng panahon. Imagine. No? So, ayan. For me, sana makaahon na si SHIB. No? Big, grabe dito, grabe. Vanguard reverse its anti-crypto stance. No, alam na natin yan. Granting 50 million plus clients access to spot crypto ETFs for Bitcoin, Ethereum, XRP, and Solana. So ngayon parang ito yung power 4, no? Yung 4 horseman. Bitcoin, Ethereum, XRP, and Solana. Does this mark full institutional adoption? So yung Vanguard, mga Lodi, sa mga pinakamalaking institution sa buong mundo, mga Lodi, at once na syempre nasama ka sa mga ganito nila, ibig sabihin legit ka na o something, kasi hindi ka naman nila isasama diyan kung scam ka eh, 'di ba? Dahil napakadaming client niyan. Bago ka nila isama sa mga ganito, syempre pag-aaralan nila yan na malupit. Bloomberg reports Ripple's value is 90% plus based on XRP. This is massive. Bloomberg just confirmed what almost nobody in the mainstream will say out loud. Several Wall Street funds valued Ripple and concluded that 90% plus of the company's net worth comes from one thing, its XRP holdings. Not the acquisitions, not the stablecoin, not the software business, XRP, mga Lodi. Kaya nga 'di ba sabi ni Brad Garlinghouse, lahat ng ginagawa namin ngayon, lahat ng partnership, lahat ng mga malulupit na partnership nga, no, yung Rails, yung G Treasury, basta lahat, no? Ang center nun is XRP. Even with the Ripple valued of 40 billion, their XRP war chest still sits above 80 billion plus even after the recent sell-off, no? Kasi medyo bumaba nga. And the biggest investors in the new 500 million round demand special protection because Ripple valuation is too tightly tied to XRP volatility. No, baba eh. Bad trip eh. The irony, while crypto Twitter fights over narratives, Wall Street is valuing Ripple exactly the way the XRP community has for years. Mga idol, no? So imagine, no, yung iba nagda-doubt, nag-aaway, no? X na kasi hindi na Twitter eh, no? Pero yung Wall Street tsaka yung mga big institution kumbaga ginagawa nila yung ginagawa ng XRP community in the past years. XRP remains the core asset, XRP remains the leverage. And now Wall Street is quietly admitting it.
Wall Street hedge big crypto bet in 500 million Ripple deal. Mga idol, no? So, grabe naman, 500 million. No, ayun yung deal nila ng sa Wall Street, no? This year has been Ripple ramp up acquisitions to expand its footprint across crypto and wider financial markets, mga idol. So, di ba? Good news. Bank of America, Santander, SBI Holdings, they're not watching XRP. They're using and testing XRP powered in infrastructure for cross-border settlement. Some governments are already exploring the XRP ledger for official payment system. So documented to, mga lodi, andito yung sa 21 shares, no? Ayan. Many financial institution including Santander, Bank of America, and SBI Holdings, used or test XRP-powered infrastructure for cross-border settlement. Some government are exploring the XRP ledger for official payment solution. No, grabe, di ba? So yung adoption, grabe na to, mga idol. Pero ba't ang baba ng XRP? That's the 1 million question. Tapos ang ganda pa ng nangyari sa ETF, mga idol, no? Yung mga napasang ETF, halos 19 straight days, mga idol, puro inflow lang. We've now had 19 straight days of inflows into spot XRP ETF, mga idol, no? Since the launch of the first one, there have been 0 days with outflows. Imagine that, mga lodi, walang outflows, puro inflows lang, 19 straight days. Cumulative spot XRP ETF inflows is now 954 million. Alam ko 1 billion na to eh. Now imagine another 5 years out, another 10 years, relentlessly demand. No? So imagine nga, mga lodi, isipin nyo 19 days pa lang simula nun, puro inflows yung nangyayari. Imagine kung aabot pa ng mga ilang taon yan, di ba? Gaano na yung mangyayari dyan, di ba? Ito na yung sinasabi natin, no, na yung mga deals nila. Deal close, Rail, no? Ayan, with this acquisition, Ripple Payment is the market's most comprehensive end-to-end stablecoin solution. Solution, mga lodi, no? Ayun kasi yung parang for me, ito yung trademark ng XRP, mga idol eh. Yung sinusolusyonan nila yung problema na hindi kayang solusyonan nung mga bangko ng mga nakaraang 20 years, no? In the past 20 years, hindi nila masolusyonan yan. Tapos, susolusyonan nila ng Ripple gamit yung XRP. So, imagine that, mga idol, no? Andiyan, dumating na yung solusyon sa napakatagal na problema, di ba? Antindi nun, mga loads. Hong Kong just exposed Ripple's Asia play and nobody is talking about it. Hong Kong Central Bank, ito yon, yung HKMA, is now tokenizing money market funds with major banks. And here's the part that media will never say out loud. Pogi, di brado. Ripple has had a strategic office, regulatory presence in Hong Kong for years. May office pala yung Ripple sa Hong Kong, no? Ilang taon na daw dun, mga idol. And every pillar is testing real-world asset tokenization, institutional settlement, cross-border corridors, real-time FX align exactly with Ripple's architecture. Let's break the coincidence. Ripple Asia Hub equals Hong Kong, mga idol. Ayun yung sinasabi nila. Alam niyo naman sa Hong Kong, mga lodi, ayun yung parang bansa ng mga bilyonaryo eh. Hong Kong ba? Singapore? Basta alam ko Hong Kong eh. Yung maraming bilyonaryos, di ba? Bilyonaryos. Ripple build on one of its APAC business development and regulatory teams, specifically in Hong Kong. Why? Because Hong Kong is the global bridge between Western capital markets and China's banking system. The exact jurisdiction testing tokenized MMFs today. Institutional RWA infrastructure equals sa Ripple's entire business model. No, ito yung Hong Kong real world asset pilot requires instant cross-border liquidity. So, ayun na nga, mga lodi, in short, matindi yung Ripple, mga lodi. Ginagamit talaga nila. Kumbaga, ito yung main character ngayon eh, mga lods. Ripple has been deeply involved with Singapore, SBI, Japan, FLS
across APAC for corridors liquidity Hong Kong, often aligned with the mass innovation standard. Ripple is already embedded in those discussion, mga lodi, no? So sila na yun, kumbaga lumitaw na, no, na sila yung magiging number one sa Japan, sa Hong Kong pala. Oh, di ba? Ang dami ko na. Ayoko nang mag-good news sa Ripple kasi, tsaka sa XRP. Pag nag-good news tayo, walang nangyayari. Oh, ito. SEC approves DTCC plan to tokenize stock, bonds, and treasuries. Alam niyo mga lodi, di ba sinabi ko nga sa inyo, yung tokenize niyan, lahat mga lodi is ito tokenize. Unang narinig yan sa Ripple, kila Brad Garlinghouse, kila David Schwartz. So ngayon, parang lagi mo na silang maririnig kahit kanino. Yung tokenize niya, sinasabi nila, lalo na kay Larry Pink, lahat sinasabi niya, all will be tokenized, ganyan. Kaya nakahalata na talagang involved na siya sa Ripple, sa XRP dahil sa mga ganong dialogue niya eh. Di ba? So DTCC yan mga idol alam niyo naman yan. And the most importantly, Ripple Prime, isa pa to sa mga na-acquire nila, no? Yung Hidden Road now has direct access to DTCC volume. A 4 quadrillion market. Grabe naman yun, 4 quadrillion mga loads. Involved na yung XRP ni Ripple dyan, mga lodi. Grabe yan mga idol. So ayan alam nyo na ngayon, alam nyo naman pala na medyo bias tayo sa XRP, pero hindi ibig sabihin na bumili kayo ng XRP dahil sa akin. Sabi ko nga, I'm not a financial advisor. Do your own research mga idol, no? At kung maski naman ako, meron akong XRP pero hindi lahat ng asset ko is nasa XRP, no? Meron tayong 7 coins, no, mga lodi, dahil ang 7 kasi is tawag dito, symbolistic yun sa mga ang 7 ay ako at ako ay ang 7, sabi ni Shinsuke. Hindi lang yun. Ako, ang 7 Lazarus. Diba? Sa Ghost Fighter may 7 Lazarus tsaka may 7 Sensui. Mga lodi, kaya 7 din yung coins na hawak natin. 7. Dahil dito tayo nakatira sa 7 gatang. Ayan. Ay, good morning sa inyo mga idol. Pasensya na talaga kayo kagabi dahil walang internet. Sana ngayon magtuloy-tuloy dahil ganado tayo mag-update ng news ngayon. Mga lods, ngayon pagkatapos kong i-update to, hanap na agad tayo. Baka maaga tayo mag second video dahil dyan. Mga lodi, malupit, no? So, gusto ko kasing bigyan nyo nga ako ng idea mga idol kung ano yung magandang ipamigay na regalo sa Shopee. yung mga kids pangregalo natin mga lods, no? Sa mga inaanak nyo. Hindi inaanak ko no? Sa mga inaanak nyo, mga lodi, mga damit. Ay, pamaskong glow up to malupit to mga damit, no? Kaya lang, pang malaki na itong mahal naman nito. Ay, Lacoste pala yan, mga idol. Maganda yung mga pang kids lang. Ako, high school pa lang ako, ninong na ako eh. Naalala ko nun, sa simbahan, kala nila ako yung bibinyagan eh. Ninong na pala ako. Isa ako sa mga pinakabatang naging ninong eh. Mga lods eh. Kaya ngayon, pag hanggang tumanda ako, ang dami kong inaanak. Sabi nga ni Malupiton, ang Pasko ay hango sa salitang Pas at ako. Kaya ngayong Pasko, Pas ako. Aray ko, sabi niya, di ba? Ito sandals. Marami akong babaeng inaanak eh. Mga lods eh. Ayan. Kaya kailangan natin manalo sa trade. Pag di tayo nanalo sa trade, wala tayong pang regalo. Mga lods, no? So, grabe. So, ayun yung ating news ngayong umaga, mga idol, no? Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Napakalaking tulong yan sa ating channel, mga lodi. At syempre, alam nyo naman na napaka-importante kung magsusubscribe kayo sa akin, mga idol. Dahil everyday na mag-update tayo ng news, yun, di ba? Ma-update kayo everyday. No? 2 videos a day yan hanggat kaya ni Jeblo. At syempre, napakalapit na ng parapol ni Clovis Gaming, ni Boy WhatsApp, mga idol, no? At kung di pa kayo nakapag-subscribe sa kanya, mag-subscribe kayo dahil ayun yung kanyang lahat na nakasubscribe sa kanya
irarapol niya yung pangalan niyan, kukuha siya ng 5 tao, bibigyan niya ng pang Noche Buena ng 500 pesos. No? So ayan, kita-kits tayo mamaya mga idol, mamaya tayo basa ng comment, alam niyo yan. So kita-kits, love you all mga lodi, magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up mga idol.